Mga kapasta, magandang araw po sa inyo. Ini-invite ko lang po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang animation channel. Ito po yung Neb Media. Andyan pa rin po yung araw na itim mga kapasta, nag-upload pa rin tayo dyan. Pero iba lang yung set ng mga animators dito sa Neb Media. Tsaka dito rin po natin a-animate yung mga Tales of Suspense natin. Meron din po tayong mga series na naka-line up dyan. Actually tapos na silang ma-animate pero hindi ko pa lang na-upload. Ayun nga po, sana po suportahan nyo rin, mag-subscribe din po kayo. Medyo marami na po tayong upload doon. Muli po, Neb Media. Nakalagay po sa description at sa comment section ng link para sa channel na yan. Sana po suportahan nyo. Anyway, start na po tayo. Dabong po ang tawag sa akin ng mga nakakakilala sa akin, kapamilya at kaibigan. Magandang araw po sa inyo. Umaasa po ako na mababasa rin ang kwento ko. Medyo mahaba pero sigurado naman ako na kapupulutan ng aral ang naging karanasan ng pamilya ko. 4 lang po kami sa pamilya. Sina nanay at tatay, tapos kaming magkapatid. 2 lang po kaming magkapatid. Ako yung panganay na noon ay 16 pa lang. At ang bunso naming si Debbie ay 13. Ang nanay Isabel ko ang masasabi kong pinakamasipag sa pamilya namin. Mas masipag siya kaysa kay tatay pagdating sa mga gawaing bahay at sa trabaho sa bukid. Palibasa kasi ay may hika ang tatay ko. Kaya siguro iniiwasan din niya ang mapagod ng husto. Parehong mula sa wasak na pamilya sila nanay at tatay. Kaya iniingatan nila ang pamilya namin. Palagi silang nagdarasal tuwing gabi. At hindi rin nila nakakalimutan na magsimba kapag linggo. Kasama kaming magkapatid. Simpleng buhay lang, ayos na sa amin. Alam kong hindi naghahangad ang mga magulang namin ng karangyaan. Yung makaraos lang sa araw-araw ay sapat na. Pero sinubok ng tadhana ang katatagan ng pamilya namin sa pamamagitan ng mabibigat na pagsubok na naging dahilan para talikuran nila nanay at tatay ang pananalig nila sa Diyos. Aminado po ako na maski ako ay dumating din sa punto na tinatanong ko yung sarili ko kung meron ba talagang Diyos. Ang unang pagsubok po na dumating sa amin noon na talaga namang napakabigat ay may kinalaman kay Debbie. Parating pa lang ang bagyo nun pero maulan na. Kaya sila nanay at tatay ay aligaga sa bukid. Hindi po namin pag-aari yung bukid. Bale, tauhan lang din sila dun. Pero sila talaga ang pinagkakatiwalaan ng may-ari. Ako naman naging abala sa pag-aayos ng bubungan at dingding namin. Inayos na kasi yun ni tatay nung tag-araw pa lang. Kaso nasira ulit at inabot na nga ng maulang panahon. Maghahapon na ay hindi pa rin nakabalik sila nanay mula sa bukid. Kaya inutusan ko si Debbie na hatiran na lang sila ng pagkain. Baka gutom na sila, hindi lang makaalis doon dahil nga hinahabol yung panahon. Sumunod naman agad ang kapatid ko. Siya na mismo yung naglagay sa lalagyan ng mga pagkaing dadalhin niya sa bukid. Tapos nagpaalam na siya sa akin. Nung makita kong paalis na siya, pinaalala ko yung payong. Binalikan naman niya at kinuha. Pasulpot-sulpot na kasi yung ulan. Kakababa ko lang sa bubungan namin nung matanaw kong parating na sila nanay at tatay. Nagtaka ko kung bakit hindi nila kasama si Debbie. Paglapit nila, tinanong ko agad kung nasaan ang kapatid ko. Pero binalik lang nila sa akin ang tanong. Sila raw ang dapat magtanong kung nasaan si Debbie dahil kami raw ang magkasama sa bahay. Sinabi ko sa kanila na inutusan kong hatiran sila ng pagkain kanina. Nagkatinginan sila nanay at sabi ay hindi naman daw nagpunta si Debbie sa bukid. Kinabahan si tatay kaya agad-agad na bumalik sa bukid. Ang nanay ko naman ay sinabihan ako na maghanap kami sa paligid. Sobrang kabado na ako nun. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil ako ang nag-utos kay Debbie na maghatid ng pagkain sa bukid. Sinuyod namin ni nanay ang bawat sulok ng lugar sa paligid namin. Nagtanong-tanong na rin kami sa mga pinakamalapit na kabahayan sa amin. Pero wala isa man sa kanila ang nakakita sa kapatid ko. Pati si tatay nanlulumo siya nang umuwi dahil hindi rin niya nakita sa bukid si Debbie. Iyak na nang iyak si nanay nun. Nandoon lang kami sa harap ng bahay
at nag-uusap-usap kung saan pa namin pwedeng hanapin si Debbie. Nagtatanungan kaming tatlo kung bakit kaya hindi siya nakarating sa bukid, kung saan pa siya pwedeng magpunta. Tapos panay ang tingin ni tatay sa langit dahil maggagabi na. Nung mapansin ko si Kapiping na nakatingin sa amin habang namumulot siya ng tuyot na dahon sa bakuran ng bahay niya. Si Kapiping ang nag-iisang albularyo sa baryo namin. Matagal na siyang namumuhay ng solo mula nang mamatay yung asawa niya. Hindi naman sila nabiyayaan ng anak. Nung makita niyang nakatingin ako sa kanya, ay lumapit siya sa amin at tinanong kung bakit nasa labas kami ng bahay. Parang may nangyayari raw na hindi maganda sa itsura namin. Sinabi naman ni tatay ang dahilan. Nag-alok si Kapiping na tutulong siya sa paghahanap kay Debbie at kung hindi naman daw namin makita ay gagamitin niya ang pagiging albularyo niya. Posible rin daw kasi na nakuha ng engkanto ang kapatid ko. Kung ako ang tatanungin ay hindi ako naniniwala sa mga engkanto. Pero sila nanay at tatay, alam kong naniniwala sila ron. Kaya nagpasalamat agad sila kay Kapiping. Wala pa man siyang naitutulong sa amin. Inabot na nga kami ng dilim sa paghahanap. Hanggang sa kinabukasan pa ay hindi namin natagpuan ang kapatid ko. Lumapit na nga rin sa mga kinauukulan si tatay. Pero wala ring nangyari. Si Kapiping na lang ang pag-asa namin nung panahon na yon. Pero sabi nila nanay, baka nga nakuha ng engkanto ang kapatid ko. Lalo na at may mga ganoong balita na rin dati sa lugar namin. Ang ginawa ni Kapiping, kinatok niya yung mga punong dinaanan ni Debbie mula sa bahay namin hanggang sa bukid. Pinakikiramdaman daw niya kung saang puno may naninirahang engkanto. Isang malaking puno ang hinintuan niya at sinabing may nararamdaman siyang kakaibang puwersa doon. Kaya doon siya nagsagawa ng pag-oorasyon. Isang tipikal na gawain ng albularyo. Mahigit 1 oras din habang kami ay nandoon lang at nanonood sa ginagawa niya. Kita ko yung takot sa mukha nila nanay at tatay. Pero umaliwalas ang mukha nila nang sabihin ni Kapiping na wag na raw kaming mag-alala. Bukas na bukas din ay babalik na si Debbie sa amin. Hindi kami makapaniwala na kinabukasan nga, maaga pa lang ay nakarinig na kami ng katok sa pinto. Ako yung nagbukas. Pagbukas ko ay bumungad sa akin si Debbie. Niyakap ko agad ng mahigpit. Ganoon din sila nanay at tatay. Tuwang-tuwa kami sa pagbabalik ng kapatid ko sa amin. Kaso lang, napansin namin yung pagkatulala niya. Pinatawag sa akin ni tatay si Kapiping para ibalitang bumalik na si Debbie. Agad naman siyang dumating at nang itanong namin kung bakit nakatulala si Debbie, aniya, natural lang daw ang pagkatulala ng isang bagong uwi mula sa mundo ng mga engkanto. Wag muna raw naming kakausapin si Debbie. Kusa raw babalik sa wisyo ang kapatid ko at magiging normal na uli ang lahat. Wag daw kaming mag-alala at araw-araw ay pupuntahan niya si Debbie para tsikin at siguraduhin na hindi na ulit magkakaroon ng pagkakataon ang engkanto na makuha siya. Sa sobrang pasasalamat nila nanay at tatay kay Kapiping ay binigyan nila siya ng mga gulay at prutas mula sa bakuran namin. Pati bigas na naani bago tuluyang manalasa ang bagyo. Hindi talaga kasi tumatanggap ng pera yung albularyong yon. Pero ewan ko kung bakit may pakiramdam akong hindi maganda. Sa tuwing titignan ko kasi si Debbie, parang naiisip kong may mali. Kaya isang beses ay nilapitan ko siya. Kahit sinabihan kami ni Kapiping na wag na muna naming kakausapin si Debbie, ay kinausap ko pa rin. Tinanong ko kung saan ba siya galing. Kung totoo bang may engkantong kumuha sa kanya. Hindi siya sumagot. Nanatili lang siyang nakayuko. Hinawakan ko yung kamay niya at sinabi kong kapag handa na siyang magkwento, nandito lang ako. Handa akong makinig sa kanya kahit anong oras. Tumingin lang siya sa akin tapos yumuko uli. Tinupad ni Kapiping ang mga sinabi niya kina tatay na araw-araw niyang bibisitahin si Debbie para gamutin. Madalas ay ako lang ang nakabantay dahil nga balik trabaho na sa bukid ang mga magulang namin.
Napansin ko lang na sa tuwing makikita ni Debbie si Kapiping, parang natatakot siya. Ani Kapiping, inaasahan na niya ang ganoong reaksyon ni Debbie dahil siya ang tumawag sa kanya sa lugar ng mga engkanto. Sa tingin daw ni Kapiping ay hindi pa lubos na nakakalaya si Debbie sa kamay ng mga engkanto. Baka raw nabulungan ng engkanto. Kumbaga may sanib pa ng engkanto kaya natatakot sa isang albularyo gaya niya. Pinipilit ko namang maniwala sa lahat ng mga sinasabi ni Kapiping pero hindi ko maintindihan kung bakit may parte sa loob ko na hindi kumbinsido. Pag alis ni Kapiping ay biglang umiyak si Debbie. Yung tipong pinipigilan niyang mapaiyak pero hindi niya magawa. Niyakap ko siya at sabi ko sige lang umiyak siya. Ilabas niya ang nasa loob niya at pagkatapos noon ay ikwento na niya sa akin ang lahat-lahat. Inaalu ko talaga noon yung kapatid ko. Kinukumbinsi ko siya na magtapat sa akin ng mga tunay na nangyari. Sabi ko kung natatakot siya sa engkanto, wala na siyang dapat ikatakot. Ligtas na siya. Hindi na ulit siya makukuha sa amin at hindi ko na ulit siya uutusan na mag-isang lumakad sa daan. Kung meron man siyang ibang kinatatakutan ay sabihin lang niya sa akin. Ako na ang bahala. Pero hindi ko pa rin siya nakumbinsi sa pagkakataong yon. May mga gabi na bigla na lang siyang sumisigaw. Parang galing sa isang masamang panaginip. Pinapainom agad siya ni nanay ng tubig at saka lang siya kumakalma. Isang beses naman ay bigla na lang siyang nagwala. Kaming dalawa lang noon sa bahay kaya nataranta ako. Matagal bago siya napakalma. Dahil sa mga nangyayari sa kapatid ko, pinuntahan ko yung puno. Yung sinasabi ni Kapiping na tahanan ng engkantong kumuha kay Debbie. Pinagsisipa ko yung puno. Pinagmumura ko yung engkanto at hinamon ko pa ng suntukan. 16 pa lang ako nun, kaya kung anong maisip kong gawin at sabihin, ginagawa ko talaga. May dala rin akong patalim nun, yung ginagamit ni nanay sa kusina. Pinagsasaksak ko yung puno. Galit na galit ako sa engkanto. Sabi ko pa, kung totoo siya edi magpakita siya sa akin. Pero napagod lang ako sa pang-aaway sa puno. May nakakita pa sa akin na kapitbahay namin. Medyo nahiya ako kaya tumigil na rin ako at naupo na lang sa ilalim ng punong yon. Wala naman akong nakuhang tugon o kahit konting pruweba. Paramdam man lang na meron ngang naninirahang engkanto ron. Nung kumalma na yung sarili ko, ay umalis na ako at umuwi sa amin. Pagdating ko sa amin, akala ko nawawala na naman si Debbie. Hindi ko kasi siya makita sa kwarto niya. Naging mabilis ang kilos ko sa paghahanap. Nakita ko siya sa banyo. Nakatalungko sa isang sulok. Hawak pa niya yung tabo at basang-basa siya. Umiiyak. Sa tingin ko nagbuhos siya ng nagbuhos pero nakadamit naman siya. Kinuha ko agad yung tuwalya at binalot sa kanya. Pinagpalit ko siya ng damit at nung makapagbihis na ay naupo ako sa tabi niya. Pinilit ko talaga siyang magsabi sa akin kung ano bang nangyayari sa kanya. Tinitigan niya lang ako habang umiiyak siya. Sa wakas ay nagsalita rin siya. Pasintabi po sa mga makakarinig ng bahaging ito ng karanasan ni Debbie. May pinagtapat po kasi ang kapatid ko na maski sinong makakarinig ay tiyak na magagalit. Muli po ay trigger warning para sa lahat. Hindi raw po siya nakuha ng engkanto dahil ang totoong kumuha sa kanya ay ang albularyong si Kapiping. Hinarang daw siya nung naglalakad siya papunta sa bukid at dinala sa abandonadong bodega ng mga palay. Tinali raw siya roon at ginawan ng kahalayan. Yung 2 araw niyang pagkawala sa amin ay nandoon lang pala siya sa lumang bodega at bihag ni Kapiping. Pinakawalan daw siya pero pinagbantaan na papatayin niya kaming lahat kapag sinabi niya ang totoo. Tuwing pupuntahan daw siya ni Kapiping ay inuulit sa kanya ang pagbabanta. Naisip ko kaya pala pinupuntahan siya lagi ay hindi para gamutin, kundi para siguruhing hindi talaga siya magsasalita. Gusto kong maduwal sa pinagtapat ng kapatid ko. Nasuntok ko yung dingding namin
at hindi ko namalayan na nagdurugo na pala yung kamao ko. Nagpupuyos talaga sa galit ang kalooban ko nun. Susugurin ko na dapat si Kapiping pero narinig kong dumating na sila nanay at tatay. Grabe rin ang galit nila nanay nang malaman ang totoong nangyari kay Debbie. Sinugod nila si Kapiping. Nagwawala si nanay sa galit. Si Kapiping naman todo tanggi sa ginawa niya. Nililin lang nang daw kami ng engkanto. Wala raw siyang ginagawang masama kay Debbie. Siya pa nga ang nagligtas dito. Kinagawa raw yun ng engkantong nakasanib kay Debbie para magalit kami sa kanya at nang sa gayon ay hindi na niya magamot si Debbie. Hindi naman ako naniwala. Maski sila nanay. Si tatay sinumpong ng hika niya kaya kinailangan naming dalhin sa ospital sa bayan na malayo sa baryo namin. Kung hindi nagsasabi ng totoo ang kapatid ko, bakit umayos na kahit papano ang kilos niya? Hindi na gaya ng dati na halatang may nagpapahirap sa kalooban niya. Inimbestigahan ng mga pulis yung abandonadong bodegang tinuro ng kapatid ko at na-recover nga roon yung taling ginamit sa paggapos sa kanya. Pero si Kapiping ay hindi na nila dinatnan sa bahay. Nakapadlock na yung bahay. Ang masama pang nangyari ay nakabalik nga ang tatay ko sa bahay namin. Pero hindi naman siya nakabalik sa trabaho sa bukid dahil yung kalahati ng katawan niya ay parang naparalisa. Bukod pala kasi sa pag-atake ng hika niya ay na-stroke din siya. Mabuti na lang at hindi nagbunga ang ginawang kahayupan ng albularyong yon sa kapatid ko. Ako na lang muna sana ang tutulong kay nanay sa bukid. Total tapos ko na naman ang high school. Hindi muna ako tutuloy sa kolehiyo. Kaya lang kung kailangan ako ng pamilya ko ay tsaka naman ako nakaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Mabigat. Pakiramdam ko ay may nakadagan sa likod ko at sa dibdib. Nahihirapan akong kumilos. Naisip ko na baka gumagawa ng paraan ng albularyo na magantihan kami. Siyempre albularyo yun. Malamang may alam siya sa mga kulam o kung ano pang mula sa kapangyarihang itim. Pero ayaw ni nanay. Napatignan ako sa kahit na sino pang albularyo. Wala na siyang tiwala. Sinusumpa na raw niya ang lahat ng kauri ni Kapiping. Todo pa ang naging pasasalamat nila noon at binigyan pa ng mga pagkain. Yun pala, siya ang responsable sa pagkawala at pagkapahamak ng kapatid ko. Sa kabilang banda ay sinisisi ko rin ang sarili ko. Dahil kung hindi ko inutusan noon si Debbie, baka hindi yun nangyari sa kanya. Dinala ako ni nanay sa pinakamalapit na pagamutan. Chinek ako ng doktor. Nagsagawa ng mga pagsusuri. Niresetahan ako pero pakiramdam ko ay wala namang nagbago. Kahit nasunod ko naman yung pag-inom ng gamot. Mas bumigat pa nga yung katawan ko. Nadoble sa nararamdaman ko nung una. Kaya nahiga na ako. Natutuliro na noon si nanay. Sino ba naman ang hindi kung nasa kalagayan niya? Si Debbie hindi pa masyadong nakaka-recover sa nangyari sa kanya. Si tatay na stroke. Tapos ako naman nakaratay pa sa banig. Kaya si nanay litong-lito talaga ang isip niya. Isang gabi narinig ko siyang nagdarasal ng paulit-ulit sa harap ng santo namin sa altar. Nasilip ko mula sa nakaawang na pinto ng kwarto ko kahit nakahiga ako. Pero maya-maya lang ay bigla niyang tinabig yung santo kaya nabasag yun nang bumagsak sa sahig. Kahit nang hihina ang katawan ko na namamanhid ay pinilit kong makagalaw para malapitan si nanay. Nagawa ko namang umupo pero nung tatayo na ako ay nawalan ako ng puwersa at napahiga na naman ako. Kaya habang nagwawala si nanay sa harap ng mga puon ay napapikit na lang ako at napaiyak. Sinubukan ko pa ring magdasal at humingi ng tulong sa Diyos dahil sa sitwasyon namin. Kaso sa halip na pakinggan ay mas lalo pang lumala ang sitwasyon namin nang dumating ang isang malakas na bagyo. Nasira yung mga pananim. Wala kaming mapagkunan ng kabuhayan noon. Tapos ganun pa ang kalagayan naming mag-aama. Isang kapitbahay ang nagsabi kay nanay na patignan ako sa albularyo. Pero nagalit lang si nanay at tinalikuran niya yung kapitbahay namin.
Ako naman, sa kagustuhan ko na umigi ang pakiramdam ko, ay nagsabi na ako kay nanay na maghanap ng maayos na albularyong pwedeng tumingin sa akin kapag humupa na ang bagyo. Hindi naman siguro lahat ng albularyo ay katulad ni Kapiping. Hindi naman kasi ako napagaling ng doktor na tumingin sa akin. Naalala ko yung ginawa ko sa puno. Binanggit ko yon kay nanay, kaya napa-sign of the cross siya. Ba't ko raw ginawa yon? Sa takot ni nanay sa ginawa ko sa puno, kahit bumabagyo ay umalis siya para maghanap ng ibang albularyo. Nakarating daw siya sa kabilang baryo, pero wala siyang nakita. Ako naman ay nagsimula ng magsuka. Pasintabi po sa mga kumakain, pero kakaiba yung suka ko nun. Parang may halong buhangin ang sinusuka ko. Para akong kumain ng buhangin tapos niluwa ko. Dahil sa nangyayari sa akin, ay lalo nang nataranta si nanay. Isang beses ay umalis siya at nagpasama sa kapitbahay namin para puntahan yung sinasabing mahusay daw na albularyo. Medyo malayo nga lang sa bahay. 5 bayan pa ang daraanan nila bago yun marating. Yung kinakain namin noon galing na lang sa sariling pananim namin sa bakuran. Mga talbos-talbos, okra, malunggay. Ni hindi na kami makabili ng bigas. Minsan ay may nagbibigay na lang na kapitbahay. Tapos yung may-ari ng bukid kahit papano ay hinahatiran kami ng isang kaban mula sa huling ani bago yung bagyuhan. Kaya ayun, nakakaraos ang bawat araw namin kahit hindi pa maigi ang kalagayan naming pareho ng tatay ko. Pinuntahan naman ako ng albularyong sinasabi. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kanemyang. Tinignan niya muna ang kalagayan ko at saka niya pinuntahan ang puno na sinalbahe ko. Si nanay ang kasama niya pagpunta roon. Pagbalik nila ay tsaka ako ginamot ni Kanemyang. Nagambala ko raw ang nananahimik na engkanto sa punong yon, kaya sumama sa akin para pahirapan ako. Ang ibig niyang sabihin na sumama ay pumasan daw, kaya pala mabigat ang pakiramdam ng katawan ko ay dahil doon. Halos buong araw at magdamag akong ginamot ng albularyo. Tapos may iniwan siya sa akin na isang supot na tela. Nakabilot yon at hindi ko alam kung anong nakalagay sa loob. Basta wag ko raw yung aalisin sa tabi ko. Dahil yun daw ang magsisilbing proteksyon ko sa oras na balikan ako ng engkanto. Naisip ko kasalanan din yon ni Kapiping. Dahil sa sinabi niyang naengkanto ang kapatid ko. Kaya yun ang ginawa ko sa puno. Ako tuloy ang tunay na naengkanto. Mga ilang araw pa bago ako nakaramdam ng pag-igi. Pero mabuti na lang nga at naagapan pa ako ni Kanemyang. Matapos ang pagsubok na yon sa buhay namin, isa na namang trahedya ang dumating. Nasa bukid kami ni nanay noon para magsimula ulit. Balak naming bumangon paunti-unti kahit hindi pa gumagaling si tatay. Nung humahangos na lumapit sa akin ang anak ng kapitbahay namin para ibalitang nasusunog daw ang bahay namin. Nagmamadali kaming tumakbo ni nanay pauwi. Naabutan namin sila Debbie at tatay sa labas ng bahay habang pinapanood na lang kung paano tinutupok ng apoy ang bahay namin. Sabi ni Debbie, sinubukan lang naman niyang magluto pero lumaki raw ang apoy ng kalan at dumikit sa kurtina namin sa kusina. Binuhusan daw niya ng tubig pero lalo pang lumaki ang apoy. Kaya inakay na lang daw niya si tatay palabas ng bahay. Pakiramdam ko noon ay para akong nauupos na kandila sa panlalata. Lalo pa nang makita ko yung pag-iyak ni nanay dahil sa nangyari. Nagpasya si nanay na doon na muna kami titira sa lumang bahay ng lola ko hanggat hindi pa naitatayo ulit ang bahay namin. Mas liblib nga lang ang lugar na yon kesa sa baryo namin. Ayaw sana ni nanay doon dahil hindi rin daw niya kasundo yung lola niya nung nabubuhay pa. Masungit daw kasi yon at laging galit sa kanya. Akala kasi ay magiging tulad siya ng nanay niya na iniwan ng tatay niya para sumama sa ibang lalaki. Ang lola niya ay nanay ng tatay niya. Wala naman na silang ibang kamag-anak sa lugar na yon, kaya ang bahay ng lola ni nanay ay nanatiling bakante. Paglipat namin doon na nagsimulang may magbago sa pag-uugali ni nanay.
Hindi ko na siya nakikitang nagdarasal. Hindi na rin nagsisimba at naging mainiti ang ulo niya. Isang beses pa nga ay bigla siyang nahimatay habang naghahanda ng makakain sa kusina. Akala ko talaga kung ano na ang nangyari kay nanay. Pero mabuti na lang at nagkamalay din siya agad. Sabi niya sumama lang daw ang pakiramdam niya. Kaya ako na yung nagtuloy ng niluluto niya. Sa totoo lang po ay matagal ko nang alam ang bahay na yon sa liblib. Lagi namin yung nadadaanan sa tuwing nangangahoy kami ng tatay ko. Pero wala akong ideya na si lola pala ni nanay ang may-ari nun. Akala ko nga dati haunted house yon. Akalain ko bang mapatitira pala kami ron. Pero hindi naman siya kalakihan. Tapos si nanay, araw-araw siyang nagpupunta sa nasunog naming bahay. Tinutulungan naman siya ng isang kapitbahay namin na si Aling Luz na maitayo unti-unti lang yung bahay namin. Siyempre tumutulong din ako kapag wala kaming trabaho sa bukid. Yung may-ari ng bukid na amo namin, tumulong din. Nagbigay ng ilang materyales. Isang beses ay binisita ako ni Kanemyang. May ginamot ulit kasi siya sa lugar namin. Kaya dinaanan na rin niya ako para makamusta. Kung hindi na raw ba ako ginagambala ng engkanto. Sabi ko awa ng Diyos, hindi na po. Nilibot niya yung tingin sa bahay na yon. Naalaman nga pala niya mula sa kapitbahay namin na doon kami tumira pansamantala habang ginagawa pa yung nasunog naming bahay. Nakita ko yung pag-aalala sa mukha niya. Mabigat daw ang pakiramdam niya sa bahay na yon. Nasa labas pa lang siya ay ramdam na niya yung negatibong enerhiya. Lalo na raw nung pumasok siya sa loob. Kailangan daw naming makaalis sa bahay na yon sa lalong madaling panahon. Natakot ako sa sinabi ni Kanemyang. Parang pareho rin naman kami ng pakiramdam. Kasi iba nga rin yung pakiramdam ko roon. Para bang pakiwari ko, hindi lang kami ang nasa loob ng bahay na yon. Parang may iba pa kaming kasama. Tapos lagi rin akong nananaginip ng masama mula nang lumipat kami roon. Hindi ko nga lang nabanggit yon kay Kanemyang. Dahil sa sinabi ni Kanemyang ay minadali na namin na ipatayo ulit yung bahay namin. Pero hindi ko na sinabi kay nanay ang tungkol sa sinabi ng albularya dahil ayoko nang dagdagan pa yung alalahanin niya. Nung araw bago kami umalis sa bahay ng lola ni nanay, habang sinasara ko na yung gate noon ay may nakita akong matandang babae sa itaas ng bintana. Tingin ko pa nga ay nakatawa. Kinilabutan ako. Nakita kong nakatingala din doon si Debbie. Tinanong ko siya kung nakita rin ba niya yon. Tumango lang siya. Tapos sumunod na siya kila nanay sa tricycle. Umalis na rin ako. Inisip ko na baka multo ng lola ni nanay yung nakita ko. Buti na lang paalis na kami ron nung magpakita siya. Dahil kung doon pa kami nakatira at nakita ko yung multo niya, ewan ko lang kung makapagbanyo pa ako ng mag-isa. Nung makauwi na kami sa bahay namin, pakiramdam ko wala na yung dating maayos naming pamilya. Ang nakakagulat pa, hindi na naglagay ng altar si nanay sa bahay. Ayaw na niya na may altar kami at mga santo. Habang naghahapunan kami, sabi niya mula ngayon, wala na raw kaming ibang iisipin kundi ang mga sarili namin. Kung paano kami mabubuhay. Yun lang daw at wala nang iba. Wag na raw kaming umasa na tutulungan pa kami ng Diyos. Sinaway naman siya ni tatay. Sabi ni tatay kilabutan daw si nanay sa mga pinagsasabi niya. Tinignan lang siya ni nanay ng masama. Tapos galit na tumayo si nanay. Hindi na kumain. Pumasok na lang sa kwarto nila ni tatay. Naramdaman kong may mali. Yun din ang pakiramdam ko noon nung inakala naming naengkanto ang kapatid ko. Alam ko na kapag kinutuban ako ay may dahilan. Sinundan ko ng tingin si nanay sa saradong silid nila. Naisip ko na parang hindi na siya ang nanay ko. Tapos noon makaraan ng ilang araw ay may dalawang lalaking dumating sa bahay. Mga taga roon din sa amin. Pero medyo malayo na ang bahay nila sa amin. Layo-layo rin kasi yung mga kabahayan sa baryo. Gusto raw nilang makausap si tatay, kaya pinapasok ko. Pumasok ako sa kwarto namin ni Debbie. Naging dalawa na lang kasi yung kwarto namin na dati ay tag-isa kami.
tapos yung kila nanay. Pero nung maitayo ulit ang bahay namin, 2 silid na lang. Isa kila nanay at isa sa aming magkapatid. Habang nasa kwarto ako, nakatayo lang ako sa pintuan. Pinapakinggan ko yung sinasabi ng 2 lalaki kay tatay. Kinukumbinsi nila siya na sumapi sa samahan nila. Tutulungan daw nila si tatay na tuluyang gumaling mula sa pagkakastroke at bibigyan pa nila ng puhunan pang kabuhayan para makabawi na raw kami sa mga nangyari sa amin. Hindi ko alam kung nagiging negatibong tao lang talaga ako, pero hindi rin maganda ang kutob ko sa alok ng 2 lalaki. Tinanggap ni tatay ang alok. Masaya pa niyang binalita kay nanay. Pero si nanay naman parang walang pakialam. Ni wala siyang sinabi tungkol doon. Kung ang dating ugali ni nanay ang pagbabasihan ko, tsak na sasabihan niya si tatay na pag-isipan muna yung mabuti. O kaya sasabihan niyang mag-ingat. Sunod nun, lagi nang binibisita ng 2 lalaki si tatay sa bahay namin. Hinihilot-hilot nila. Minamasahe yung katawan para daw umigi na. Nanatiling walang pakialam si nanay. Hanggang sa tuluyan na ngang gumaling si tatay ay wala pa rin siyang pakialam. Hindi man lang yata siya natuwa na umayos na ang lagay ni tatay. Akala ko naman ay makakatulong na namin si tatay sa bukid dahil umayos na ulit ang katawan niya. Pasasalamatan ko na sana yung 2 lalaki. Pero hindi eh. Mula nang gumaling si tatay ay lagi na nilang sinusundo para isama sa samahan daw nila. Si tatay naman siguro dahil may utang na loob siya sa 2, kaya lagi nga siyang sumasama sa kanila. Hindi ko alam kung saan sila nagpupunta, kung saan yung samahan na sinasabi. Habang nasa bukid kami kasama si Debbie, kinausap ko si nanay. Tinanong ko siya kung ayos lang ba sa kanya ang ginagawa ni tatay. Parang nagalit pa siya sa tanong ko. Hindi raw ba't sinabihan na niya kami na wala kaming ibang iisipin kundi ang mga sarili namin. Marami sana akong gustong sabihin kay nanay pero hindi na lumabas sa bibig ko. Nagkaroon ako ng pagkailang sa kanya. Para kasing naging estranghero na siya sa akin. Isang gabi na alimpungatan ako sa kaluskos na narinig ko. Naisipan kong bumangon. Nagulat ako paglabas ko ng kwarto. Nakita ko si nanay na nakaupo sa upuan at kumukuya-kuy pa. Alam niyo yun, yung inuuga-uga niya yung mga paa niya. Tapos nakatingin lang siya sa sahig na parang wala sa sarili. Malakas at mabilis yung pagkuya-kuy niya, kaya kapansin-pansin talaga. Tinawag ko siya pero hindi niya yata ako narinig. Unti-unti ko siyang nilapitan at saka ko kinalabit. Tumingin naman siya sa akin. Parang nabigla siya. Tapos nagmamadaling tumayo at pumasok sa kwarto nila. Lalo pang nadagdagan yung masamang kutob ko. Sa isip ko noon, may nangyayaring hindi maganda kay nanay. Kinabukasan sinabi ko yon kay tatay. Ang kaso si tatay nagmamadali dahil parating na raw yung mga sundo niya. Kailangan na nilang umalis kaagad. Nagkatinginan na lang kami ni Debbie. Alam kong sa mga panahong yon ay hindi pa tuluyang nakaka-recover ang kapatid ko mula sa naranasan niya kay Kapiping. Kasi hindi pa rin siya masyadong nagsasalita gaya ng dati kahit na kumikilos na siya ng normal. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa pamilya namin. May mali pero hindi ko pa matukoy kung ano. Nung sumunod na araw nga birthday ko na. 17 na ako nun. Pero wala isa man sa kanila ang nakaalala. Ang ginawa ko, mag-isa na lang akong nagpunta sa simbahan. Pinagdasal ko yung pamilya ko na sana bumalik na sa dati ang lahat. Yung simple kaming namumuhay ng sama-sama. At hindi yung ngayon na pakiramdam ko nagkaroon kami ng kanya-kanyang mundo. Wala nang pakialaman sa mga nangyayari sa bawat isa. Si Debbie lagi pa ring tahimik. Si nanay nagbago ng ugali at may mga gawaing nakakatakot. Si tatay naman wala nang inisip kundi yung samahan. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko nun. Isang beses, naisipan kong sundan si tatay doon sa pinupuntahan nila ng 2 lalaki
Noon ko natuklasan na ang samahan na yon ay para palang isang kulto. Pagdating doon sa isang bakanting lote na nilagyan lang ng mga upuan at isang mahabang mesa, ay nagpapalit silang lahat ng damit. Nagsusuot sila ng itim na bestida, maski lalaki nakabestida, at sumasamba sa isang bungo na may nakatirik na itim na kandila sa gitna. Narinig kong yun daw ang magbibigay ng kaginhawahan sa mga buhay nila. Lahat sila nakayuko noon. Nagtatakbo ako papunta kay nanay na nasa bukid ng mga oras na yon. Sinabi ko yung nakita ko. Ang sabi ko kay nanay, iligtas namin si tatay. Baka kasi kung anong mangyari sa kanya. Alam ko na hindi mabuti ang mga kulto. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Nakatingin lang sa akin si nanay habang nagsasalita ako, at nang matapos akong magsalita ay bigla na lang niya akong sinakal. At sabi niya, hindi ba't sinabihan na raw niya ako na sarili ko lang ang intindihin ko. Hayaan ko raw ang tatay ko sa mga gusto niyang gawin at wag na raw akong maniwala sa Diyos. Dahil wala talagang Diyos. Gawa-gawa lang daw yun ng mga taong malikot ang pag-iisip. Ang dami pang sinabi ni nanay nun na hindi ko mapaniwala ang lalabas sa bibig niya. Pero hindi ko na maintindihan ang mga pinagsasabi niya dahil hindi na ako makahinga sa pagkakasakal niya sa akin. Binitawan lang niya ako nung may makita siyang paparating na isa pang magbubukid. Nang bitawan niya ako, nagkandaubo ako. Pero siya ay bumalik lang sa gawain sa bukid na parang walang nangyari. Parang wala siyang ginawa sa aking masama. Sunod na gabi ay bigla ko na lang napanaginipan ang lola ni nanay. Sa panaginip ko ay nandoon pa rin siya sa bintana ng bahay niya sa itaas at tawa ng tawa. Kilabot na kilabot ako sa panaginip ko. Pero hindi naman ako makaalis sa kinatatayuan ko. Parang dumikit yung mga paa ko sa lupa. Habang siya ay sige lang sa kakatawa ng nakakatakot. Napabalikwas ako ng bangon nung magising. Nakita kong nakaupo si Debbie sa tabi ko at tinitignan ako. Siya pala yung gumising sa akin. Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Kukuha sana ako ng tubig nung makita ko na naman si nanay, tulad sa kung paano ko siya nakita nung isang gabi. Kumukuya-kuy na naman siya na parang wala sa sarili. Nilapitan ko siya at niyakap. Sabi ko, "Nay, tama na po. Tama na po." Basta inaawat ko siya sa ginagawa niya kasi natatakot ako. Alam kong may kakaibang nangyayari sa kanya. Pero tinulak lang niya ako. Galit na naman siyang bumalik sa kwarto nila. Si tatay naman ang kinausap ko ulit kinabukasan. Sinabi ko yung nangyayari kay nanay. Tulad ng una kong pagsasabi sa kanya tungkol doon, ay hindi na naman niya pinansin. Ang sabi lang niya, kailangan na niyang umalis. Hindi na bumalik sa bukid si tatay. Doon na umiikot ang mundo niya sa samahan. Umuuwi na lang siya sa amin para kumain at matulog. Si nanay naman walang ginawa kundi ubusin ang oras sa bukid. Pag uwi sa amin ay tsaka kikilos ng hindi normal. Gaya nga ng pagkuyakoy ng mga paa niya ng sobrang bilis na parang wala siya sa sarili. Naalala ko si Kanemyang. Baka matulungan niya kami sa problema ng pamilya namin. Hindi ko alam ang bahay niya kaya nagpasama ako kay Aling Luz. Sinama ko rin yung kapatid ko dahil baka matagalan ako. Ayoko siyang iwan sa bahay namin ng nag-iisa. Habang papunta kami ni Aling Luz kay Kanemyang, ay may sinabi rin siya sa akin na napansin niya kay nanay habang magkasama raw sila sa bukid. Nagsasalita raw mag-isa si nanay, pero ang sinasabi ay hindi niya maintindihan. Para bang ibang lengguwahe raw. Dapat nga raw ay sasabihin niya kay tatay nung magkasalubong sila. Kaso nung tinawag naman niya ay hindi siya pinansin. Dire-diretso lang sa paglalakad kasama yung dalawa pang lalaki. Sa sinabi ni Aling Luz ay lalo akong kinabahan. Nung makarating kami sa bahay ni Kanemyang ay pinatuloy agad kami. Aniya inaasahan niya na ang paghingi ko ng tulong sa kanya.
Dahil doon pa lang daw sa pinuntahan niyang tirahan namin na bahay ng lola ni nanay ay nakaramdam na siya ng hindi maganda. Pero naghintay nga muna siya ng mangyayari dahil ayaw naman daw niya na pangunahan kami. Sinabihan niya ako na sabihin ko sa kanya ang lahat ng nangyayari, ultimong maliliit na detalye. Wala naman akong nilihim. Lahat ng natatandaan ko sa isip ko na nangyari ay sinabi ko sa kanya. Pati yung masamang panaginip ko sa lola ni nanay. Tapos tumangu-tango siya. Sabi ni Kanemyang, sa tingin niya ay may nakasanib kay nanay na isang masamang espiritu. Kaya ganoon na nag-iba ang ugali ni nanay na parang hindi ko na makilala. Hindi pa raw niya masasabi kung ano ang kinalaman ni lola sa masamang espiritu o siya mismo ang sumanib kay nanay. Malalaman daw yun ni Kanemyang kapag nakaharap na uli niya si nanay. Tungkol naman kay tatay, may nalaman na rin siya dati tungkol sa kultong yun na nagpapalipat-lipat ng ibang lugar. Nangungumbinsi sila ng mga taong alam nila na pinanghihinaan na ng loob. Papangakuan nila ng kaginhawahan para maging kasapi nila. Ang kulto raw na yun ay may sa demonyo. Kapag sumapi ka roon, ay para mo na ring isinanla ang kaluluwa mo sa dyablo. Bigla na lang daw nawawala ang mga miyembro ng kultong yon ayon sa mga nalaman niya. Kung hindi nawawala ay namamatay. Kung ganoon, pareho pa lang nasa panganib ang mga magulang ko. Nagkatinginan na lang kami ni Debbie. Nakita kong natakot din siya sa mga narinig niya. Ang sabi naman ng albularya, huwag daw kaming mag-alala. Tutulungan niya raw kami basta huwag daw kaming bibitaw sa pananalig sa Diyos kahit na anong mangyari. Dahil hindi raw ganoon kadali ang gagawin niyang pagkalaban sa dalawang magkaibang mukha ng dyablo. Habang nandoon pa kami sa bahay niya, ay nagsagawa muna ng ritual si Kanemyang bilang paghahanda. Kailangan daw niyang makakuha ng karagdagang lakas bago niya harapin ang mga magulang namin. Sinali niya kami sa pagre-ritual niya. Naghawak-hawak kami ng kamay. Pumikit siya at umusal ng mga panalangin. Kasunod na noon ay ang mga salita na hindi namin naintindihan. Matapos ang ritual ay sinabihan kami ni Kanemyang na maghintay lang kami ron sa pagpunta niya. Bantayan ko lang daw ang kilos nila nanay at tatay, pero wag daw akong gagawa ng kahit na ano na makapagpapahamak sa aming magkapatid. Hanggat maaari raw ay sakyan ko lang muna ang kilos at gawin ng mga magulang ko hanggat hindi pa siya dumarating. Binigyan kami ni Kanemyang ng rosaryo. Tag-isa kaming magkapatid. Dapat lagi lang daw yon na nasa bulsa namin. Kahit maliligo kami, nasa tabi namin. At kung matutulog ay nasa tabi pa rin namin. Natatakot man ako sa mga susunod na pwedeng mangyari. Kahit papano ay nabawasan ang bigat sa dibdib ko sa pag-asang matutulungan kami ni Kanemyang na masolusyonan ang problema namin sa pamilya. Si Aling Luz naman ay nangakong tutulong din sa aming magkapatid. Basta tawagin lang daw namin siya. Pag uwi namin sa bahay ay nadatnan namin si nanay na nakatayo lang sa loob. Parang sadyang hinihintay niya talaga kami. Ang bungad agad niya sa amin ay tanong kung saan kami nanggaling. Huminga muna ako ng malalim bago sumagot. Sabi ko naglakad-lakad lang kami ni Debbie sa kakahuyan. Naghahanap ng pwedeng ipanggatong. Ubus na kasi yung gatong. Hindi pa kami nakabili uli ng kalan nun. Kaya ang gamit naming saingan ay yung mga kahoy muna, tulad ng gamit namin nung maliliit pa kami. Pero mukhang hindi ko nakumbinsi si nanay sa alibay ko. Hinila niya ako sa kamay at tinuo ng dalawang daliri niya sa leeg ko. Sabay sabi na ang ayaw niya raw sa lahat ay yung nagsisinungaling. Tapos hinagis niya ako. Bumalandra ako sa dingding. Ang sakit ng katawan ko pagbagsak ko sa sahig. Nagulat si Debbie. Sinugod niya si nanay at pinaghahampas. Pero tinulak lang din siya ni nanay sa isang sulok ng bahay. Gulat na gulat ako sa kakaibang lakas ni nanay. Malinaw na sa akin na hindi talaga siya ang nasa loob ng katawan niya. Mabilis kong nilapitan yung kapatid ko.
Hinila ko siya at tatakbo sana kami palabas ng bahay. Pero biglang sumara yung pinto. Kahit hindi pa nakalapit doon si nanay. Malakas na puwersa ng hangin ang nagsara. Habang si nanay ay nanatiling nakatayo sa gitna ng bahay at matalim ang mga matang nakatingin sa amin. Sinabihan niya kaming pumasok sa loob ng kwarto. Nanginginig kami pareho ni Debbie sa takot pero wala kaming magawa. Dahan-dahan kaming humakbang papunta sa kwarto namin. Hindi ko pa man nahahawakan ng pinto para isara yun ay kusa ng sumara ng padabog. Hindi kami pinalabas ni nanay sa silid, ni hindi pinakain hanggang gabi, kaya si Debbie nakatalungko na lang sa isang sulok. Hawak ang tiyan niya dahil gutom na gutom na. Sa tuwing tatangkain ko namang buksan yung pinto, hindi ko mabuksan. Kinandado yata ni nanay sa labas. Kinalampag ko yung pinto. Tinawag ko si nanay at nagmakaawang palabasin kaming magkapatid dahil nagugutom na kami. Pero wala akong nakuhang tugon mula sa kanya. Parang wala nga siya roon kasi wala akong naririnig kahit konting kaluskos. Wala namang bintana yung kwarto namin para madaanan namin palabas. Dinukot ko yung rosaryo sa bulsa ko. Sabi ko kay Debbie, magdasal kami. Umiling siya. Ayaw daw niya. Nagtaka ako. Anong ayaw? Hindi ka ako pwede. Kailangan naming magdasal. Ang ginawa ko, ako na mismo ang dumakot sa rosaryo niya sa bulsa at pilit kong nilagay sa kamay niya. Pinaalala ko sa kanya ang bilin ni Kanemyang na kailangan ay hindi kami bumitaw sa pananalig sa Diyos. Napilitan si Debbie na hawakan yung rosaryo. Kabisado ko pa naman ang pagro-rosaryo dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na madasali ng mga magulang ko dati. Lagi silang nagdarasal tuwing gabi at palasimba rin. Kaya kaming mga anak ay naturuan din nila sa pagdarasal at paggamit ng rosaryo. Bigla ko tuloy natanong sa isip ko kung bakit nangyayari ngayon sa kanila ang ganitong pagsubok. Gayong sa tingin ko ay hindi naman sila nagkulang sa pananalig sa Diyos o sadyang sinusubukan lang ang katatagan ng paniniwala namin sa itaas. Nasa kalagitnaan kami ng pagro-rosaryo nung bigla kaming makarinig ng paghalakhak. Boses yun ni nanay, pero parang may sumasalit sa boses niya. Alam niyo yun, yung tumatawa ka tapos may nakikitawa sa'yo. Kinikilabutan ako sa naririnig ko. Si Debbie naman nagtakip ng tenga at pumikit habang patuloy kami sa pagbigkas ng mga dasal sa rosaryo. Patuloy lang din yung humahalakhak na boses. Pakiramdam ko nga pinagtatawanan kami. Nananayo tuloy yung balahibo ko. Tapos bigla na lang nagsisigaw si Debbie. Pinitawan niya yung rosaryo. Hindi na yata nakayanan ng naririnig niya. Pilit ko naman siyang pinakalma. Tinakpan ko yung bibig niya at sinabi kong huwag magpapadaig sa takot. Pero sigaw pa rin siya ng sigaw. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Natataranta na rin ako. Parang gusto ko na lang ding magsisigaw. Gusto kong sabayan na lang ang pagsigaw ng kapatid ko. Pero buti na lang din at nagawa ko pa rin kontrolin ang sarili ko sa ganoong sitwasyon. Humigpit yung kapit ko sa rosaryo at pinagpatuloy ko pa rin ang pagdarasal. Kahit patuloy kong naririnig yung paghalakhak at patuloy din ang kapatid ko sa pagsigaw. Nakakatuliro sa isip. Pilit ko na lang tinitibayan ang loob ko nun. Inaalala ko sa isip si Kanemyang na tutulong sa amin at si Aling Luz. Alam kong matutulungan din niya kami. Maya-maya ay narinig kong tumigil na yung paghalakhak ni nanay. Kaya yung kapatid ko ay unti-unti na ring huminahon. Nilagay ko uli yung rosaryo sa kamay niya. Narinig ko na noon yung boses ni tatay. Dumating na siya. Hinanap niya kami kay nanay. Sabi niya asa ng mga bata. Sinagot naman ni nanay na nasa kwarto na nila, nagpapahinga. Tapos noon ay wala na akong narinig na usapan nila. Sinubukan ko ulit na tumayo at katukin ang pinto habang tinatawag ko sila nanay at tatay. Pero isa man sa kanila ay walang tumugon sa akin. Sa liit ng bahay namin, imposible naman na hindi nila ako marinig. Tinigil ko na yung pagkatok ko.
Naupo ako sa tabi ni Debbie. Sumandal siya sa balikat ko hanggang sa makatulog. Ako naman ay nakatulog na rin. Natulog kaming nakaupo lang sa sahig ng silid. Nagising na lang ako sa tilaok ng mga manok. Pagmulat ng mga mata ko ay nakita kong nakabukas na ang pintuan ng kwarto namin. Ginising ko si Debbie pero inaantok pa raw siya kaya lumipat lang siya sa higaan. Ako naman ay lumabas ng kwarto. Sinilip ko sila nanay at tatay sa silid nila. Pero wala na sila ron. Wala sila sa loob ng bahay. Siguro ay nasa bukid na si nanay at si tatay naman ay nandoon na ulit sa samahan nila ng kulto. Nung araw ding yon ay umasa akong darating na si Kanemyang para tulungan kami. Siya na lang ang nakikita kong pag-asa namin na makakagamot kila nanay at tatay. Hindi muna ako nagpunta ng bukid. Kaming dalawa ng kapatid ko na natili lang kami sa loob ng bahay at naghihintay. Mga bandang tanghali nang kumatok sa amin si Aling Luz. Inihatid niya sa amin ang malungkot na balita. Sinugod daw sa ospital si Kanemyang ng anak niya dahil nahirapang huminga. Nanghina ako sa balitang yon. Siyempre nag-alala ko para kay Kanemyang, pero mas nag-alala ko para sa pamilya ko. Paano na kami? Paano pa niya kami matutulungan kung kahit siya mismo ay nasa peligro na? Sabi ni Aling Luz, subukan ko naman daw na lumapit sa pare. Pero wag daw akong mag-alala. Maghahanap pa rin siya ng ibang albularyo na pwedeng makatulong sa amin. Pansamantala ay puntahan ko muna raw ang pare sa bayan. Baka matulungan kami. Kaming dalawa ni Debbie ang nagpunta sa pare. Kinausap naman niya kami. Kaya lang hindi raw siya nagsasagawa ng pagpapalayas ng dyablo. Hindi raw yun basta-basta. May mga pari raw na sadyang gumagawa ng ganoon. May kakilala naman daw siya pero nasa seminar pa. Naawa naman yung pari sa aming magkapatid. Kaya sumama pa rin siya sa amin para kilalanin sila nanay at tatay at para makita na rin ang sitwasyon. Pagdating ni nanay sa bahay, napakunot noo siya nung datnan niya yung pare. Tinanong agad niya kung anong ginagawa ng matandang hukluban sa bahay namin. Medyo matanda na rin kasi yung pare. Sabi ko ipapabless ko lang yung bahay namin para mawala yung malas. Hindi ko sinabi kay nanay na sila ang gusto kong ipabless. Hinarap naman ni nanay yung pare at nakipag-usap siya rito ng maayos. Ako naman ang napakunot ng noo. Kasi sobrang ayos talaga ng pakikipag-usap ni nanay sa pare. Parang ang bait-bait niya. Yung tipong parang wala siyang ginagawang masama sa amin. Narinig ko pang sinabi niya sa pare na ang totoo raw ay ang asawa niya ang may problema. Kaya lang sa tingin niya, dala lang daw ng sunod-sunod na hindi magandang pangyayari sa buhay namin. Kaya naging ganoon. Laging mainit ang ulo at nasasaktan pa nga raw ang mga bata. Sinabi rin ni nanay na siya na ang bahala sa asawa niya. Tatawagin na lang ulit ang pare kapag nagkaroon pa ng mas malalang problema. Sabi ng pare, wag nang hintayin pang lumala ng husto ang problema. Hinawakan niya yung kamay ni nanay at sinabihan na magbalik loob sa Diyos nang sa gayon ay matapos na ang problema. Pagtalikod ng pare, nung palabas na ng bahay, ay tumalim ang tingin ni nanay sa kanya. Tapos lumipat ang tingin ni nanay sa akin. Gusto ko sanang habulin yung pare para sabihing nagpapanggap lang ang masamang espiritu sa loob ni nanay. Pero hindi ko nagawa sa takot ko kay nanay. Nagmamadali na lang akong pumasok sa kwarto namin ni Debbie. Si tatay naman ay hindi umuwi nung araw na yon. Hanggang lumipas ang magdamag. Kaya hindi ko maiwasan na mag-alala para sa kanya. Naalala ko yung sinabi ni Kanemyang na ang mga miyembro ng kultong yon ay bigla na lang nangangawala, isa-isa. Kung hindi raw nawawala ay namamatay. Hindi tuloy ako mapakali. Lumabas ako para tignan kung nakaalis na ba si nanay, kung nasa bukid na ba. Nagulat ako nung makita kong nasa loob pa siya ng kwarto nila. Nakaupo sa papag at nagkukuyakoy na naman ng mga paa niya. Mabilis ulit na gumagalaw ang mga paa niya. Nilapitan ko siya at pilit na pinahinto.
Sabi ko paglabanan niya yon. Paglabanan niya ang sumasanib sa kanya kung sino mang masamang espiritu yon. Pero wala siyang pakialam sa sinasabi ko. Parang hindi niya ako naririnig. Tuloy lang siya sa ginagawa niya. Niyakap ko si nanay. Tapos nagdasal ako ng nagdasal sa isip. Naaalala ko yung rosaryo sa bulsa ko. Nilagay ko yon sa kamay ng nanay ko. Ganun na lang yung pagkabigla ko. Nung paglagay ko nun sa kamay niya, biglang nagkalas-kalas yung mga beads ng rosaryo at nangahulog sa sahig. Napaatras ako. Lumabas na lang ako ng silid. Nawawala si tatay. Tapos ganun ang sitwasyon ni nanay. Kaya nung mga sandaling yun ay para na akong masisiraan ng bait. Hinihila ko na yung mga buhok ko. At unti-unti na ring humihina yung pananalig ko sa Diyos. Tinatanong ko na siya kung bakit yun nangyayari. Kung may nagawa ba kaming masama para danasin namin yun. Nilapitan ako ni Debbie. Binigay niya yung rosaryo niya sa akin ng walang imik. Pero binalik ko yun sa kamay niya. Sabi ko mas kailangan niya yun. Naiiyak na lang ako. Mga bandang tanghali ay lumabas ako ng bahay. Binilinan ko si Debbie na wag lalabas at bantayan lang si nanay. Pupuntahan ko lang si Aling Luz para magpatulong sa paghahanap kay tatay. Pumayag naman si Aling Luz. Naghiwalay kami sa paghahanap. Ang pinuntahan ko ay yung lugar na pinuntahan nila tatay at nung dalawang lalaki nung sinundan ko sila. Doon sa bakanting lote kung saan sila nagsasagawa ng ritual. Pero tulad ng inaasahan ko, wala na akong dinatnan. Wala na yung lamesa at mga upuan. Wala kahit konting bakas na may kultong nagsagawa ng ritual doon. Bakanting lote na lang talaga siya na napapalibutan ng mga ligaw na halaman. Sabi ko sa sarili ko, naloko na. Baka tapos na ang misyon nila sa lugar namin. Nakapag-recruit na sila ng marami, kaya umalis na sila. At posibleng sinama nila sa pag-alis ang tatay ko. Lalo pang nadagdagan ang problema ko sa isiping yon. Nung pabalik na ako sa amin, hindi ko inaasahan ang taong makakasalubong ko. Isang tao na dapat ay nakakulong na. Si Kapiping. Pero hindi ko alam kung bakit nagagawa pa niyang magpagala-gala. Pareho kaming huminto sa paglalakad. Masama ang tingin ko sa kanya. Pero siya parang may gusto siyang sabihin. Hanggang sa hindi na nga siya nakatiis. Sabi niya handa na raw siyang pagbayaran ang nagawa niyang mali sa pamilya namin. Dahil inuusig siya ng konsensya niya. Pero bago siya sumuko sa mga pulis, gusto muna niyang matulungan kami sa problema namin. Nabalitaan niya raw ang nangyayari sa amin. Hindi naman agad ako nagtiwala sa sinabi niya. Pakiramdam ko noon ay gusto na naman niyang samantalahin ang pagkakataon. Lalo na at lugmok ngayon sa nakakatakot na sitwasyon ng pamilya ko. Taas noo kong sinabi sa kanya na hindi namin kailangan ng tulong niya. Hindi namin siya kailangan dahil ang gusto namin ay makulong siya. At doon niya pagbayaran sa likod ng rehas ang nagawa niyang kasalanan sa kapatid ko. Siya kako ang dahilan kung bakit nagkaganito ang pamilya namin. Nagpupumilit pa rin siya. Hinabol niya ako sa paglalakad ng talikuran ko na siya. Sabi niya gagawin niya ang lahat para mapagbayaran ang kasalanan niya. Pero hindi ko na pinakinggan ang sinabi niya. Umalis na ako. Sinabi ko kay Aling Luz ang pagkikita namin ni Kapiping. Aniya hindi naman daw sa nakikialam siya. Siyempre raw nasa amin ang simpatya niya. Pero baka nga raw si Kapiping lang din ang makakatulong sa amin para labanan ng masamang espiritu na nakasanib kay nanay. At baka matulungan din niya kami sa pagkawala ni tatay. Sa pagkakaalam daw kasi ni Aling Luz ay may alam din si Kapiping tungkol sa mga kulto. Dahil dati raw naging leader ng isang kulto ang ama ni Kapiping. Sa mga sinabi ni Aling Luz ay napaisip din ako. Desperado na rin kasi akong mapagaling si nanay. Pero hindi talaga ako makapagdesisyon nun kung tatanggapin ko ba ang alok na tulong ni Kapiping o hindi na lang. Pero naisip ko rin kung tatanggihan ko at mas magiging malala ang sitwasyon nila nanay at tatay ay baka pagsisihan ko rin sa huli
ang pagtanggi ko sa alok na tulong ng taong minsan nang sumira ng tiwala namin. Pag-uwi ko ng bahay, nadatnan ko si Debbie na umiiyak sa pintuan. Si nanay daw kasi. Tumakbo ako papasok sa kwarto nila nanay. Nabigla ako sa nakita ko. Nakabagsak ang ulo ni nanay. Tumutulo yung laway niya habang patuloy pa rin sa pagkuyakoy yung mga paa niya. Tapos panay ang kamot niya sa mga balat niya. Namumula at nasusugatan na nga yung ibang parte. Sinubukan ko siyang pigilan, pero ang lakas ng puwersa ng kamay at paa niya, hindi ko magawang pigilan yung ginagawa niya. Lumabas ako ng bahay. Sinama ko si Debbie. Nagpunta kami kina Aling Luz at iniwan ko siya roon. Sabi ko kay Aling Luz, hahanapin ko si Kapiping. Hindi ko na kasi kayang tignan ang nangyayari kay nanay. Pumayag naman si Aling Luz. Siya na raw muna ang bahala kay Debbie. Hindi ko na kinailangan pang hanapin si Kapiping dahil bumalik pala siya sa bahay niya. Kumatok ako. Naabutan ko siyang inaayos yung mga gamit niya. Iniimpake. Tinanong ko siya kung tatakas na ba siya uli. Umiling siya. Ang inaayos daw niya ay mga gamit niya sa pagiging albularyo. Alam daw niya na kakailanganin niya ang mga yon. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nakipagkasundo ako sa kanya na sa oras na mapagaling niya si nanay at magawang mapabalik si tatay sa amin ay hindi na namin siya ipakukulong. Aabsueltuhin na namin siya sa kaso niya. Pumayag naman siya. Ang una raw niyang tutulungan ay si tatay. Tatawagin niya ang kaluluwa ni tatay na nahihimlay dahil sa hipnotismo ng kulto. Kapag daw kasi napatay na ng kulto si tatay at naialay na sa sinasamba nila, ay wala na kaming magagawa. Maski katawang lupa ni tatay ay hindi na namin mahahanap. Sa mismong bahay ni Kapiping nung gabing yun ay sinagawa niya ang ritual ng pagtawag sa kaluluwa. Kaming dalawa ang nandoon. Nagsindi siya ng maraming kandila at tinirik ng paikot at sa kanya pinatay ang ilaw para ang liwanag lang sa kandila ang magsisilbing liwanag. May nilatag siyang tela sa gitna ng mga kandila. Telang puti yun na may drawing na hindi ko maintindihan. Tapos bawat isang kandila ay pinapatak niya ron. Binilinan niya ako na huwag gagawa ng kahit na konting kaluskos para hindi siya magambala. At saka siya umusal ng orasyon. Isang nakakatakot na pag-uorasyon. Masakit sa tenga. Tiniis ko lang. Matapos niyang mag-orasyon ay binanggit na niya ang pangalan ng tatay ko at inutusan niya na bumalik sa amin. Paulit-ulit yon. Tinatawag niya si tatay. Binibigkas ang pangalan ng paulit-ulit. Kinikilabutan ako pero tahimik lang ako. Hinintay ko na matapos siya sa ginagawa niya. Nung matapos ay isa-isa na niyang hinipa ng mga kandila at sabi niya bukas makalawa ay babalik na si tatay. Magpasalamat na lang daw kami dahil nahanap pa niya ang kaluluwa ni tatay. Nabuhay pa si tatay dahil kung hindi ay hindi na niya matatawag at mapapabalik. Maghintay lang daw ako sa pagbabalik sa amin ng tatay ko dahil sa mga sandaling yun ay nasa malayong lugar na siya kasama ang mga miyembro ng kulto. Pagod na si Kapiping dahil hindi rin madali ang ginawa niyang pag-uorasyon sa pagtawag kay tatay. Kaya mag-iipon muna ulit siya ng lakas para harapin naman ang masamang espiritong nakasanib kay nanay. Ang sabi pa niya kailangan ko siyang samahan sa bahay na nilipatan namin nung masunog ang bahay namin. Doon sa lumang bahay ng lola ni nanay. Natitiyak daw niyang doon nanggaling ang masamang espiritong sumanib kay nanay. Kaya doon daw siya magsisimula. Pumayag naman ako. Pagkagaling kay Kapiping, dumiretso ako kay Aling Luz. Sinabi kong hindi ko na muna kukunin ang kapatid ko hanggat hindi pa naaayos ang kalagayan nila nanay at tatay. Pumayag naman si Aling Luz. Wala raw problema sa kanya. Kaya napanatag naman ako. Nakauwi ako sa amin. Chinek ko agad ang lagay ni nanay. Nakahiga na siya na parang natutulog. Hindi ko alam kung natutulog nga siya. Basta nakahiga siya at nakapikit.
Pakiramdam ko nung gabing yon ay pagod na pagod ako. Kaya nilatag ko na rin yung katawan ko sa papag namin. Madali akong nakatulog. Hindi ko inaasahan na muli kong makikita sa panaginip ko ang lola ni nanay. Nanlilisik yung mga mata niyang nakatingin sa akin habang nakatayo sa pintuan ng kwarto. Tapos dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Mabagal yung mga hakbang niya. Pero bawat hakbang niya ay nagbibigay yun ng sobrang takot sa akin. Nanginig yung mga kalamnan ko nung tuluyan siyang makalapit sa akin. Ewan ko kung bakit hindi ko nagawang tumakbo. Siguro ganun talaga sa panaginip. Hindi mo magagawa ang gusto mo. Dahil hindi nga ako makagalaw kaya nagawa niya akong sakalin. Nanayo yung mga balahibo ko sa sobrang nerbiyos nung unti-unti akong mahirapan sa paghinga. Naninikip na yung dibdib ko. Nagdasal na lang ako. Yun na lang ang pinanghahawakan ko para makaligtas pa sa bangungot na yon. Nagising ako, pero parang hindi rin ako nagising nung pagmulat ng mga mata ko ay nandoon si nanay at siyang sumasakal sa akin. Ibig sabihin sa panaginip ko ay ang lola niya ang sumasakal sa akin. Pero sa totoong buhay ay si nanay pala. Hindi na ako makagalaw nun dahil halos mapugto na yung hininga ko. Sakto lang yung dating ni Kapiping bago tuluyang mapatid yung paghinga ko. Hinampas niya ng mahabang telang pula na parang sinturon si nanay. Dahil doon ay nanghina si nanay at nawalan ng malay. Hindi naman ako nakaimik sa nangyari. Hinahabol ko pa yung paghinga ko. Kumuha ng tubig si Kapiping at inabot sa akin. Nung makainom ako ng tubig ay tsaka lang lumuwag ulit yung paghinga ko. Hiniga ko ng maayos si nanay sa papag. Sinabi ko kay Kapiping ang naging bangungot ko. Ang sabi niya kailangan muna raw naming igapos si nanay doon sa papag. Tapos ay pupunta na kami sa lumang bahay. Naisip kong itanong kay Kapiping kung paano niya nalaman ng peligrong kinalalagyan ko sa oras na yon. Ang sabi niya sadyang pinuntahan niya ako para ayain na ngayon na namin puntahan ang bahay. Nakumbinsi naman niya akong pansamantalang itali si nanay sa papag para na rin hindi na siya makalabas at hindi na niya makalmot ang sarili niya. Naawa ako kay nanay pero kailangan naming gawin yun. Naglakad kami papunta sa bahay ng lola ni nanay dahil wala nang masakyan na tricycle noon patungo roon. Habang naglalakad kami, tinanong ko si Kapiping kung posible bang ang lola mismo niya ang sumasanib kay nanay. Hindi raw imposible. Ayon sa mga kwento-kwento nung araw pa man, ay sadyang may kasamaan ng ugali ng lola ni nanay. Kaya hindi malayong ang kaluluwa niya nung namatay siya ay naangkin ng demonyo. Kaya nga raw sumama sa ibang lalaki ang nanay ng nanay ko ay dahil hindi nakayana ng pagmamaltrato ng biyenan. Tapos ang sabi, namatay daw ang tatay ng nanay ko sa sakit. Pero hinala ng iba ay nagpakamatay talaga. Hindi nakayana ng pag-iwan sa kanya ng asawa. Mula noon nabunton na sa apo niya na nanay ko nga ang galit ng lola niya sa mga nangyari. Ang galit sa manugang at sa pagpapakamatay ng anak niya. Hanggang sa magstokwa na rin si nanay ko at kung kani-kanino nakitira. Tapos ang lola naman niya ay nabalitaan na lang na natagpo ang walang buhay sa silid. Sabi inatake raw sa puso. Noong nasa harap na kami ng bahay ng lola ni nanay, tumingala agad ako sa itaas na bintana kung saan namin nakita ni Debbie yung multo niya nung paalis na kami ron. Napansin ni Kapiping ang tinitignan ko kaya sinabi ko na rin sa kanya, "Aniya, wag ko raw papansinin ang anumang makikita ko. Ang pagpapakita raw ng mga multo ay pangkaraniwan na lang, lalo na yung mga multo na hindi matahimik dahil namatay silang inaakala nilang hindi pa tapos ang misyon nila sa mundo. Pero ang totoo, lahat ng namamatay ay hanggang doon na lang talaga ang misyon nila. Kaya lang sila hindi matahimik ay dahil hindi nila matanggap ang pagkamatay." Pumasok na kami sa loob. Pareho kaming luminga ni Kapiping sa paligid. Tulad ng sinabi noon ni Kanemyang, may mabigat na enerhiya sa bahay na yon.
yun din daw ang naramdaman ni Kapiping. Tinanong niya sa akin kung nasaan ang silid ng matanda. Tinuro ko naman. Walang kandado yun. Yun din ang naging silid nila nanay at tatay nung tumira kami ron pansamantala. Naghalungkat si Kapiping ng mga gamit. Nung makita niya ang lumang photo album, ay kinuha niya yung larawan ng lola ni nanay at sinilid sa bulsa niya. Tumingin-tingin pa siya sa ibang bagay. May mga kinuha siyang ilang personal na gamit ng matanda, gaya ng lumang suklay, damit, tsinelas at kung ano-ano pa. Tinago niya ang lahat sa dala niyang bag. Magagamit daw namin ang lahat ng yon sa gagawin niyang pag-oorasyon. Makakatulong daw ang mga yon. Nung makuha na namin ang kailangan namin, ay hindi muna kami umalis. Nag-orasyon muna roon si Kapiping para raw mapahina niya ang kakayahan ng masamang espiritong nakasanib kay nanay. Dahil ang tahanan ng espiritong yon ay doon mismo sa bahay na yon. Ako naman ay tahimik lang na nanonood sa ginagawa niya at nakikiramdam. Hindi ko maiwasang matakot, pero nilalakasan ko na lang ang loob ko. Matapos niyang mag-orasyon ay handa na sana kaming lumabas ng bahay. Pero natigilan kami pagpunta namin sa pintuan. Nakaharang doon yung matandang babae na nakita ko sa bintana. Ang lola ni nanay. Napaatras ako pero pinigilan ako ni Kapiping. Tapos umusal siya ng mga salita na albularyo lang ding tulad niya ang nakakaintindi. Habang yung kaluluwa ng lola ni nanay ay galit na nakatingin sa kanya. Bigla na lang din lumakas yung hangin, kaya napakapit ako sa braso ng albularyo kasi natatangay ako. Dahan-dahan humahakbang palapit sa amin yung multo. Sabi ni Kapiping, wag daw akong aatras. Siya ang bahala. Itinuloy lang niya yung binibigkas niyang mga salita. Takot na ako. Hindi ko matagalan nang nakikita kong multo na nasa harapan ko. Kaya pumikit ako. Sinabayan ko na lang ng panalangin sa isip ang orasyong binibigkas ni Kapiping. Maya-maya ay naramdaman kong nawala na yung hangin at sinabihan na niya ako na dumilat na. Pagdilat ko nga ay wala na yung multo. Luminga-linga pa ako. Tapos nagmamadali na kaming lumabas ng bahay na yon at bumalik na sa bahay namin. Kailangan daw na maunahan namin ang masamang espiritu. Sabi ni Kapiping, kumpirmado na niya na ang kaluluwa ng lola ni nanay ang sumasanib sa kanya. Pagdating sa bahay ay nadatnan namin na gising na si nanay. Nakadilat lang siya at nakatulala. Agad nilabas ni Kapiping mula sa bag niya yung mga nakuhang gamit sa lumang bahay. Naglatag siya ng puting tela sa harapan mismo ng papag na hinihigaan ni nanay. Doon din niya nilagay lahat ng gamit, pati yung larawan ng lola ni nanay. Pinatong niya yun sa ibabaw ng mga gamit. Tapos nagsindi siya ng 2 kandila, isang itim at isang puti. Tinirik niya yun sa magkabilang bahagi ng mga gamit. May nilabas din siyang abo mula sa bag. Sinaboy niya sa mga gamit at saka niya inumpisahan ang pag-oorasyon. Pero hindi pa man siya nakailang segundo ay biglang namatay yung apoy ng mga kandila na parang may umihip. Sinindihan niya ulit yon, pero may umihip ulit. Sabay kaming napatingin kay nanay na siya palang umiihip mula sa pagkakahiga. Kung paano nakakaabot ang pag-ihip niya sa mga kandila ay hindi ko na alam. Tumawa siya nang mapatingin kami sa kanya. Katulad nung tawa niya nung ikulong niya kami sa silid. Parang may sumasalit na ibang boses. Naisip ko na ang boses na sumasalit sa tawa ng nanay ko ay boses ng lola niya. Binulungan ako ni Kapiping. Natakpan ko ang bibig ni nanay. Ganun nga yung ginawa ko. Nagpupumiglas si nanay pero tinatagan ko yung pagtakip sa bibig niya para hindi niya mahipan yung kandila at maisagawa ni Kapiping ang dapat niyang gawin. Nakapagpatuloy na sa pag-oorasyon si Kapiping. Nung sisindihan na niya yung mga gamit ay biglang nanikip yung dibdib niya. Hinagis niya sa akin yung posporo. Nakuha ko naman ang ibig niyang sabihin
na ako na ang gumawa ng pagsindi. Nanginginig yung mga kamay ko sa pagmamadali na magawa yon. Nilipad pa nga ng hangin yung larawan ng lola ni nanay habang nagliliyab na yung ibang gamit. Si Kapiping naman ay patuloy na hinahawakan yung dibdib niya. Tapos ang liig niya na parang may sumasakal talaga sa kanya. Nakita niya yung paglipad ng larawan. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon niya ay sinenyas niya sa akin na kunin ko yung larawan. Kaya hinabol ko yung larawan na yon na nilipad-lipad ng hangin. Tapos binalik ko sa apoy. Pagtingin ko kay Kapiping ay nakahandusay na siya sa sahig. Nasa ibabaw niya yung multo ng lola ni nanay. Pero mukhang nanghihina na rin yung multo. Kasabay ng pagkatupok ng mga gamit niya kasama ang larawan niya, ang tuluyan din niyang pagbagsak. Dahan-dahan siyang naging abo na sumama sa hangin. Tapos yung apoy sa mga gamit niya ay kusang namatay. Pati yung apoy sa 2 kandila. Yun na yung huling orasyon na nagawa ni Mang Piping. Dahil hindi na siya nakaligtas. Yun ang kinamatay niya. Bilang pasasalamat ay ang pamilya ko na ang nagpalibing sa kanya. Malaki yung kasalanang nagawa niya sa amin. Pero napagbayaran na rin niya sa ganoong paraan. Kaya pinatawad na namin siya. Si tatay nga pala kinabukasan din nung gabing namatay si Kapiping ay nagbalik na sa amin. Ang natatandaan lang niya ay naligaw daw siya. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa malayong lugar. Mabuti na lang at may tumulong daw sa kanya na makabalik sa baryo namin. Si nanay naman wala rin siyang matandaan sa mga nangyari. Kaya ako na yung nagkwento sa kanila ng lahat. Sa ngayon po ay pareho pa namang buhay si nanay at tatay ko. Nagbalik loob sa Diyos ang pamilya naming minsang nawalan ng pananalig. Si Debbie ay nagkaroon ng sariling pamilya at ako naman ay isa na pong ganap na pastor sa lugar namin. Palagi kong kinukwento sa mga tao yung naging karanasan ng pamilya namin para magbigay din ng aral sa kanila at tibay ng pananalig sa Diyos kahit pa sa panahon na akala mo wala nang kapag-apag-asa. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Mabilis ang shoutout lang po. Pa-shoutout po Sir Neb sa Dizon family, Lyle Dizon, Justin Dizon at sa anak ko na si Lara Dizon. Na fan mo, 7 years old pa lang siya ngayon. Uy, salamat po. Pinapabati po yan ni Ma'am Justine. So shoutout po sa Dizon family, especially kay Lara Dizon ng Taytay Rizal. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.